Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po, nagro-roll out na po ang presyo ng bigas. Ngunit, bago po tayo magpatuloy, sana po, kung bago ka lamang po sa aking channel, ay paki-like at paki-subscribe na rin po. Dahil ang like mo po ay isang napakaking bagay na po sa aming mga content creator. Pagsisimula na po tayo. Mga kababayan, ito na po. Nag-roll out na po ang bintahan ng 20 pesos na bigas doon po sa Kapitolyo ng probinsya ng Cebu sa Cebu City. At ang kakaiba po rito, ang bawat sako po ng bigas ay may nakalagay na 20 pesos per kilo at naroon po ang mukha po ni Bongbong Marcos. Hindi naman po pera ni Bongbong Marcos yung pinambili at pinuhunan sa bigas na 20 pesos. Patuloy pong inuuto po ng ating presidente ang mga Cebuanos. Hindi niya alam ang mga Cebuanos ay mga marurunong, mga maro. Sinasakyan ka lang, sir, ng mga Cebuano. Mga kababayan kong Cebuano, kumprahin nyo na po lahat ng bigas na 20 pesos. Kasi, yan po ay hindi po natin alam kung hanggang kailan. Dahil, baka pagkatapos po ng eleksyon, ay ang 20 pesos nyo magiging 45 pesos na po uli yan. Yan po ay tawag sa Cebuano ay pang-uwat ba? Inuuwat tayo ng administrasyon na ito. Biro mo, almost 3 years na sabi balak niyang pamurahin ang bigas. Ngayon po, ayan na. Mura ng bigas. 20 pesos ang kada kilo. Pero hindi natin alam kung hanggang kailan po tatagal ang 20 pesos. At ilang bilyong piso ang ilulugi ng pera ni Juan de la Cruz at ni Juana de la Cruz para ibagsak lang ang presyo ng bigas sa halagang 20 pesos ang kilo. At magkano kaya ang per kilo, ang per metric tons na pinuhunan doon po sa labas o sa pandaigdigang pamilihan ng bigas, mga kababayan. So, andyan na, tangkilikin nyo po. Pero hindi natin alam kung hanggang kailan. Mahaba na po ang pila o ang pila ng bumibili ng 20 pesos na bigas. Pero hindi po natin alam, baka po pagkatapos ng eleksyon sa Pitsa 12, baka Pitsa 13, unti-unti na po iyang mawawala. Sa totoo lang po, ngayon binabagsak ang presyo ng bigas. Hindi sa Cebu lang po, kasi ang Cebu ay mayaman po sa buto na probinsya sa buong Pilipinas. Kaya doon po nila dinadala ang 20 pesos na presyo ng bigas. Akala po nila, ito, sa buong pag-aakala nila, ang utak ng Cebuano ay parang utak ng batang naglalaro pa na paiyakin mo pagkatapos bibigyan mo ng laruan. Ganun po ang pagkakilala po nila sa mga Cebuano. Hindi po nila alam na ang Cebuano ay may matinding paninindigan. Naroon pa rin po ang galit namin mga Cebuano sa pinaggagawa nyo po sa Pangulong Duterte. Ito ang tandaan nyo, kahit lahat ng bilihin ibagsak ninyo, pero hindi po naalis sa puso namin ang galit na aming naramdaman sa ginawa nyo. Dahil ang bilis nyong mag-iba ng isyo. Akala po ninyo kakalimutan namin, nakatanim na po sa puso namin ang ginawa nyo kay Tatay Digong. Ito pa. Ngayon, ang isyo, 20 pesos na bigas.
natupad na. Meron pa, yung nagmeeting sila at identify nila kung sino talaga ang president, ay ang butantin, mga kababayan, na pro-China raw. Talagang ang ganda nila mag-divert sa mga issue. Pero wag niyong kalimutan na ang mga mangingisda at mga magsasaka ay lubos na aapektuhan sa pinaggagawa nyo. Pinaglalaroan nyo kami na mga Pilipino. Sa totoo lang, hindi kayo pro mahirap. Sapagkat kung halimbawa man magpapatuloy itong 20 pesos na kilo ng bigas, sino po ang malaking may mailulugi nito? Sapagkat kung niro-roll out ninyo ang 20 pesos na kilo ng bigas dito sa Visayas at Mindanao, sana po i-subsidize nyo ang mga farmers. Katulad po ng Thailand na mauunlad po ang kanilang farmers dahil po nakasubsidize sila. May mga ayuda ang farmers ng mga pataba galing sa kanilang gobyerno. Pero dito sa Pilipinas, pinababayaan po ang kawawa at maliliit na farmers. Maganda lang po kayo sa mga interview na may binibigay kayo, pero iilang farmers lang ang binibigyan ninyo. Yung may mga malaking lupain lang, pero yung may mga maliliit na lupain at maliliit na farmers na nagdarahop ay hindi nyo pinagkakalooban ng tulong. Isa pa rin po ang mga mangingisda. Noong sa panahon ni Tatay Digong at ikaw, Mr. President, nung hindi mo pa sinusuwag ang China, nung ang policy mo ay kagaya din na hindi ka kalaban ng ibang bansa, maganda pa po ang kalakaran at ang paghahanap buhay ng mga mangingisda natin doon po sa West Philippine Sea. Pero nung sinuwag mo na ang China, doon na po naghihirap ang ating mga kababayang mga mangingisda na sa kanilang pagpalaot ay nasa isang hukay ang kanilang paa, sapagkat hindi nila alam kung makakabalik pa sila sa kanilang mga pinanggalingan, sa kanilang mga pamilya. Sapagkat ako po ay naranasan ko ring mangisda. Sa totoo lang, lumaki po akong isang magsasaka at sinubukan ko rin pong mangisda dyan sa lugar na yan. Noong panahong yon, nasa kabataan ko pa, hindi pa po masyadong mahigpit ang China. Ngayon, sobrang higpit na ng China. Pati hindi lang po ang mga kapatid nating mga mangingisda ang binubuli, pati na rin po ang ating mga magigiting na Coast Guard at ang mga Navy binubuli na ng Chinese Coast Guard dahil sa isang policy lang ng nag-iisang tao. Kung sa bagay, kanya yon kasi panahon niya. Ngayon po, balik po tayo sa bigas. Mahabang panahon po, 4 na buwan, kasama na po ang paghahanda sa lupa, ang pag-aararo, ang pagkakadas ng pilapil, ang pagsusuyod, ang pagpupunla. Lahat po binibili, pati na rin po ang abono. Ngayon, kung ito ay magpapatuloy, yung isa sa mga backbone of the land ay muling pipilayin. Pero sana, umaasa pa rin po kaming mga magsasaka na magkakaroon po at dadaloy ang tulong po ng gobyerno kagaya po ng mga pataba, sapagkat yun po ang inaaray ng mga magsasaka. Kasama na rin po ang pangkabuhayan po ng ating mga maliliit na kapatid na mga mangingisda, sapagkat po kasama po ng kanin ang isda. Marami po sa parting agrikultura na kasama po sa hapagkainan ang ulam.
Ang bigas po na 20 pesos, nariyan na po yan. Pero sa totoo lang po, hindi po ako maniniwalang tatagal yan. Dahil kahit sino mag-iisip. Patuloy ba sa pagbagsak ang Pilipinas? Patuloy ba na pipiliin niyang lulugihin niya ang kanyang sarili? Dahil lang sa eleksyon ngayon, wag nyo na po kaming ipasok sa inyong mga bulsa. At malalaki na po kami. Yun lang po. At kung bago ka lamang po sa aking channel, sana po paki-like at paki-subscribe na rin po.